Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Vice President Sara Duterte hindi na masikmura ang korupsyon. At isa din ito sa dahilan kaya nag-resign sa Department of Education. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Neds M Vlog. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin simulang panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako sa inyo ha. Mahalaga rin to ang malaman ng taong bayan. Si Senate President Chis Escudero po ay nagbigay po ng komento dito sa pagtuligsa ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon, no? About sa pagsita or sa pagbanat, no? Ito po mga kababayan, basahin natin at bigyan po natin ng konting reaction ito, no? Kasi parang sumusobra na yata itong mga taga Luzon, no? Pinagtutulungan yung taga Davao, mga karbi natin. Ipapakita po natin kung bakit na maaaring mapahiya si Senate President Chis Escudero dito po sa kanyang statement na to. Pero unahin po natin, may caption dito. Sinabi dito, 5 years after since President Duterte assume position, DPWH Undersecretary Villar has completed a total of 29,264 kilometer of roads. Yan 5,950 bridges and 11,340 flood control projects. 222 evacuation center and 89 tatag ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan. Yan mga kababayan. Yan po yung na-research siguro ni Senator Escudero na mga na-accomplish, no, ni President ni President Duterte, former President Duterte. So ito ang sabi niya. Escudero questioned why VP Duterte is raising concern about the lack of such a plan. 2 years into President Bongbong Marcos administration, especially considering that the previous administration led by her father, former President Rodrigo Roa Duterte, had 6 years, no, to develop one, but did not. Yan. Hindi daw mga kababayan. Yan nga po Hindi daw, wala daw dinevelop yung si President Bongbong, dating President Duterte. Pero ito po yung sampal, no? Dito kay SP Escudero. Hindi na lang, kahit hindi natin sabihin na 11,000 flood controls, no? Flood control project. Siyempre yan po may mga kanal, no? Mga kanal po yan, and at isa po dyan sa naging project na yan ay yung linisin po ang Manila Bay. Diba? Hindi ba kayo nahihiya dyan mga taga Luzon, taga Mindanao pa po yung naglinis ng inyong mga basura? At wag mo pong ipagkukumpara Senate President Duterte Escudero. Yan, nanggigigil tayo, no? Dito kay President Duterte. Napakadami po ng build program ni PRRD. At saka tama bang sabihin na walang plan control? Ano bang tawag diyan mga kababayan? Flood control plan, yan. Si dating Pangulong Duterte. Tama po ba yun mga karibin natin? Or sumisip-sip lang itong si Escudero, mga kababayan? Ito, tingnan nyo. Teka lang
Ito, ano natin, i-zoom in lang, no? Ito, had 6 years to develop one, but did not. Ibig sabihin, walang ginagawa. Si PRRD, ganun ba? Si Escudero. Si PRRD nga ang naglinis sa Luzon eh. Ha? Ano to? Katangahan mga kababayan na wala daw ginawa si PRRD. Sampal nga natin dito yung mga build program. Kayo, ikaw na po ang mag-research, Senator Chis Escudero. Ha? Kasi parang gusto mo lang yatang sumipsip sa ano eh. Kung kanino ka mang gustong sumipsip. Ha? Kayo mga kababayan, ha? Naniniwala ba kayo dito kay Senator Chis Escudero na walang nagawa? Ha? Si PRRD. Sa kanyang panunungkulan within 6 years. Di ba? Saan napunta yung build program ni PRRD? Credit na rin ba ng administrasyong ito? Ibig mo bang sabihin, Senator Chis Escudero, wag punain ni Vice President Sara Duterte, no? Yung 5,500 flood control project na hindi naman nakikita ng taong bayan, no? At sinasabi pa dito na wag na daw makipagbangayan, wag magsisihan, no? Makipagtulungan na lang. Well, anyway, in terms of pagtutulungan, mga kabayan, nakipagtulungan naman talaga, unit team nga eh. Pero eto, Senator Chis Escudero, ibabalik ko sa iyo ulit. Nasa executive po si Vice President Sara Duterte, no? Nasa executive po. O kayo po ang nasa legislative, mga kababayan. Wherein, kayo ang gumagawa nitong mga batas na to. Bago ninyo aprubahan itong budget na ito sa flood control projects, di ba? Binubusisi niyo muna yan, di ba? Through deliberation, kung ano man tawag niyo dyan. Tapos ngayon, sisisihin nyo si dating Pangulong Duterte dahil binaha kayo dyan. Ay nako mga kababayan, ito talaga ang mga dilawan kasi. Dilawan ba ito si Escudero? Nagtatanong lang po. Kasi sobrang naman ito. Lahat na lang ng mangyayari sa inyo dyan, sa administrasyong ito. Isisisi nyo kay PRRD. Kung hindi isisisi, gagawin yung halimbawa si PRRD. Diba? Natural lang po na i-criticize kayo ni VP Sara. Bakit? Kasi hindi na po siya parte ng inyong administrasyon. Opposition na po ito. Ibig sabihin ba, hindi na magtatanong, kasi wala naman kaming representative eh. Yung mga representative namin, hawak na po ninyo. Oo, ito si VP Sara. Representative ng taong bayan na nagtatanong. Kung bakit walang master plan itong flood controls na to, na gumagastos po kayo ng mahigit 1 bilyon. Well, anyway mga kababayan, tama na po ang pagpapainit ng ating pero eto, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Tama lang na isulong ang war against corruption. Ayan. So, ito guys, ang video. Panoorin po natin. Itong sitwasyon, syempre, kayo with DP, kayo natanong kanina, with DBM, kayo natanong kung kayo po ba ay opposition na, what do you want to assure to the public, ma'am? Kasi nagbanggit kayo sa inyong statement na, sorry ma'am, yung sa Pilipinas, mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan na namumuno sa politika, meron ba kayo in particular dito ma'am na tinutukoy? Kasi parang ang tao medyo sila yung sabi nga, di ba, mas importante yung taong bayan. So, unang-una ito ma'am, sinong tinutukoy nyo dito? At pangalawa, ano ang assurance nyo po sa public in general na maayos pa rin tumatakbo ang ating bansa kahit medyo may mga ganito mga political issue ma'am? Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung meron kayong naririnig na nagre-react privately, nag-go off the record,
or yung meron kayo nababasa dahil nagpapa-interview, tinatamaan yan sila kaya nag-react. Ma'am, may hapon. Last pa lang yun, ma'am. PMJ sa SMNI. Ma'am, meron pong mga manifesto ang retired mayors, mga retired generals. Sinisingil po nilang administration sa sablay na sistema sa anti-flooding at meron silang panawagan kontra corruption. Sinabi nila, ma'am, na dapat na daw magdeklara ng war against corruption sa Pilipinas bilang Vice President at malapit po sa mga taga-AFP at malaki ang paggalang nila sa iyo, ma'am. Ano pong masasabi niyo? Totoo yan. Totoo talaga yan, 'di ba? Kahit si Senator Amy Marcos, meron na siyang interview kung saan sinabi niya na naglalagay ang mga congressman at sinabi pa niya, 'di ba, meron siyang kwento na nangyari talaga na conversation sa kanila nangyari sa kanila noong congressman na mayroong corruption sa flood control projects. In fact, isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign. Pero hindi sa DPWH, ang sa Department of Education. Meron akong protesta sa ginawa sa budget sa Department of Education. Sinubukan ko na ayusin siya last year. Pero parang walang narinig. Sinubukan ko na ayusin siya pagdating namin sa Senate. Walang, kumbaga walang nagawa yung mga senators. And meron siyang proof kasi on record lahat. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments, no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. So isa yan sa yung tinanong kanina ng GMA, sabi niya ano yung mga rason, sinabi ko, diba, sabi ko personal, trabaho, DepEd budget, andun yan. So yan mga kababayan, narinig na po natin yung part ni BP Sara. No? Bigyan po natin ng reaction yan. At bigyan rin natin ng opinion. No? Sa palagay nyo po ba, eto tanong-tanong lang tayo mga kababayan, baka sakaling may makasagot. No? Itong pamimigay ng mga ayuda. No? Sa palagay nyo po ba, may korupsyon na nangyayari dyan sa pagbibigay ng ayuda? Kasi mga kababayan, lately, di ba, mas nag-focus po ang gobyernong ito sa pamimigay ng ayuda. Mismong si President Bongbong Marcos ang pumupunta doon po sa mga venue kung saan nagbibigay po sila ng mga ayuda. Ang gusto ko lang malaman at tinatanong lang sakaling may makasagot, itong bang pamimigay nila ng mga ayuda, posible bang magkaroon ng corruption dyan? Kung sa flood control projects nga, mahigit 1 bilyon araw-araw, wala na tayong nakita. Ibig sabihin, pag wala tayong makitang proyekto, no? Isa lang pong ibig sabihin yan. O, saan napunta yung mahigit 1 bilyong ginagastos ninyo dyan sa flood control projects na yan, no? O, balikan po natin si Senator Chis Escudero. Nagigigil tayo, sinisisi na naman po Ano ba, lahat na lang ba ng mangyayari sa administrasyong ito? Isisisi nyo kay dating President Duterte? For example na lang, yung sa budget, sabi ni Ralph Recto, Secretary of Finance, lumobo daw yung utang, no, ng Pilipinas dahil po sa pangungutang ni PRRD noong pandemic. Pagdating naman sa pandemic, sa Pogo, sinasabi naman na yung kita ng Pogo ay binabayad sa mga kapulisan, no, para doon sa war on drugs. Talagang walang katapusang sisihan pag sinisisi nyo, walang katapusang paninisi ito. 2 years na po kayo dyan, no? At wala pang nararamdaman. Kaya buti nga, kay PRRD 6 months pa lang ramdam na diba? May nangyari within 6 months. O kayo 2 years na walang nangyayari.
Oh. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Di ba? Kaya minsan naiisip ko, parang inuuto lang tayo nitong mga politiko na ito. Kung maglabas ng statement, parang sila na lang palagi ang tama. Kung hindi po tayo magre-react, no? Talagang yan ang i-accept na po yan ng ating mga kababayan. Di ba? Wala rin naman tayong magagawa kung i-accept nila yan or hindi, di ba? Ang importante lang dito mga kababayan, maging ano naman sila. Di ba kasi senador sila eh. Buti tayo mga vloggers, talagang bias tayo, may kinakampihan talaga tayo, pero sila, no? Kaya lang pang bahala mga kababayan, anong ano nyo dyan kay Senator Chis Escudero. Ha? Kung tatakbo ba ito? Kung hindi ata tatakbo ito kasi kapapanalo lang. Ngayon, kung tumakbo ito uli, ay alams na. Diba? At saka yung mga bagong Pilipinas senatorial senatoriables. Alams nyo na yan. Pinaalala ko lang mga kabayan kasi palapit na eh. Anyway, mga kabayan, ano man po ang inyong reaction patungkol sa video na to, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.